Pitong posibleng dahilan kung bakit hindi kaagad sumasagot ang isang batang may autism kapag kinakausap. Una, baka meron silang processing delay. May mga batang may autism na kailangan ng mas maraming oras para maunawaan ang sinasabi sa kanila. Posible na iniisip o inuunawa pa nila yung narinig nila kaya hindi agad sila sumasagot. Pangalawa ay posibleng nakararanas sila ng sensory overload. Kapag masyadong maingay o maliwanag, ay pwede silang ma-overwhelm, kaya mahirap para sa kanila ang mag-focus sa isang bagay lang. Posible na abala ang utak nila sa pag-aayos ng nararamdaman nila, kaya hindi agad sila makasagot. Pangatlo, posibleng sila ay naka-hyper-focus. May mga batang may autism na kapag sobrang nakafocus sa ginagawa nila, kaya hindi nila agad napapansin kapag tinatawag sila. Pang-apat na posibleng dahilan ay ang auditory processing differences. May mga batang may autism ang nahihirapang paghiwalay ng boses ng kausap sa ingay sa kanilang paligid. Panglima ay ang lack of social awareness. Ang pagsagot kapag tinatawag ay isang social skill. At hindi lahat ng batang may autism ay agad na naiintindihan na inaasahan silang sumagot kapag may tumawag sa kanila. Pang-anim ay ang receptive language delays. Maaaring hindi nila lubos na nauunawaan ang sinabi sa kanila lalo na kung mahaba o komplikado ito. Pang-pito ay ang expressive language delays o communication challenges. Posibleng hindi nila alam ang sagot o hindi nila mahanap ang tamang salita para ipahayag ang iniisip nila. Pitong posibleng dahilan kung bakit hindi kaagad sumasagot ang isang batang may autism kapag kinakausap. Una, baka meron silang processing delay. May mga batang may autism na kailangan ng mas maraming oras para maunawaan ang sinasabi sa kanila. Posible na iniisip o inuunawa pa nila yung narinig nila kaya hindi agad sila sumasagot. Pangalawa ay posibleng nakararanas sila ng sensory overload. Kapag masyadong maingay o maliwanag, ay pwede silang ma-overwhelm, kaya mahirap para sa kanila ang mag-focus sa isang bagay lang. Posible na abala ang utak nila sa pag-aayos ng nararamdaman nila, kaya hindi agad sila makasagot. Pangatlo, posibleng sila ay naka-hyper-focus. May mga batang may autism na kapag sobrang nakafocus sa ginagawa nila, kaya hindi nila agad napapansin kapag tinatawag sila. Pang-apat na posibleng dahilan ay ang auditory processing differences. May mga batang may autism ang nahihirapang paghiwalay ng boses ng kausap sa ingay sa kanilang paligid. Panglima ay ang lack of social awareness. Ang pagsagot kapag tinatawag ay isang social skill. At hindi lahat ng batang may autism ay agad na naiintindihan na inaasahan silang sumagot kapag may tumawag sa kanila. Pang-anim ay ang receptive language delays. Maaaring hindi nila lubos na nauunawaan ang sinabi sa kanila lalo na kung mahaba o komplikado ito. Pang-pito ay ang expressive language delays o communication challenges. Posibleng hindi nila alam ang sagot o hindi nila mahanap ang tamang salita para ipahayag ang iniisip nila.